Hi guys! Sa video na to ay sasagutin lang po natin yung mga frequently asked questions regarding po sa renovation ng aming munting unit sa First Park Homes, Panday, Bulacan. At syempre, magbibigay na rin po tayo ng mga tips based sa aming mga naging experience, baka sakaling makatulong kahit na konti para po doon sa mga plano din na magpa-renovate ng kanilang unit. Kaya simulan na po natin. Okay, bali isa po sa mga most questions na nakita natin dito ay kung sino yung contractor namin. Bali ang contractor po namin ay ang MND Build and Concepts. Sister company po sila ng Chris Mir Construction. Bali parehas po silang nakabase sa Panday, Bulacan. Kaya kung taga Panday, Bulacan po kayo or anywhere sa Bulacan, syempre highly recommended po yung aming contractor. Pero ito na nga po, isa sa mga tip ko, kung kayo po ay medyo malayo yung area, ang isa po sa mga tip ko ay maghanap po kayo ng contractor na malapit po sa area nyo. So ganyan po ang ginawa namin. Dahil nasa Panday, Bulacan yung aming unit, naghanap po kami ng contractor na taga Panday, Bulacan din. At sakto, akalain mo na yung contractor po na nakuha ko ay may unit din po sa First Park Homes, Panday, Bulacan. At actually, yung pinakamahal na unit pa. Tapos, yung unit nila, renovated na din. Tapos, ang kinagandahan pa nun, makikita niyo po personally yung mga gawa nila. Bukod po sa unit ng contractor, ay may mga iba pa silang units na pinakita na sila rin ang gumawa. Tapos, meron din silang office na nasa Panday, Bulacan lang din. So, doon pa lang, alam na namin na hindi kami may scam. Kasi alam naman natin, madami pong mga scammers na kunyari contractor daw pero bigla na lang nawawala or worse talagang walang sinisimulan. Kaya kung medyo malayo nga po kayo, check nyo muna yung area nyo, lalo na kung subdivision din po sa inyo. Baka kasi may magaling din na contractor dyan na pasok po sa preference ninyo. Tapos syempre, yung may maipapakita rin sila ng mga finished products at physical office. Okay, so proceed na po tayo sa pinaka-most asked question. Ito ay kung magkano inabot yung aming renovation. So, ang aming renovation po ay inabot ng 1.3 M. So, kasama na po lahat doon yung design and layout, architectural, electrical, plumbing, etc. At syempre po, nagpa-extend kami, nagpa-add ng kwarto. Kasama na rin po dyan yung mga cabinet, modular po yan. At syempre, pati yung mga permits, manpower, materials, at iba pa. Pero hindi po lahat ng materials ay sila ang nag-provide dito. Siguro, masasabi ko pong 95% sa kanila. For example, yung mga ilaw po, kagaya ng track lights, strip lights, chandelier, hanging lights, kami po ang nag-provide niyan. Yung range or kalan, kami po nag-provide niyan, pati yung range hood, pati po yung mga aircon, kami po yung nag-provide. Pero the rest po, at masasabi kong 95% na makikita po natin sa aming unit ay sila na po ang nag-provide. At actually, isa rin po yan sa mga tip ko din. Make sure po na isa-isahin at ipaliwanag sa inyo kung ano yung ipoprovide ng contractor sa inyo para hindi po magkaroon ng misinterpretation. Kasi may mga iba po talaga na akala nila kasama na lahat, even yung mga appliances. Kaya dapat po sa pag-uusap ninyo, malinaw po kung ano po yung scope of work, mga materials, and other services na ipoprovide ng contractor. Ang kinaganda naman po sa contractor namin, kami po mismo yung pinapapili nila kung ano yung mga gusto naming ipalagay sa aming bahay. For example, kung anong specific tiles ang gusto naming ilagay sa loob, fluted panel, PVC panel, so kami po yung pinapapili nila. Yun nga lang, may mga times na mas mahal yung napipili namin or gusto naming ipalagay. Eh meron lang po silang parang range or budget para dun po sa specific na material. For example, yung mga switch po ng ilaw at ng mga outlets, no, saksakan. Ang gusto namin, gold. Kaso nga lang, yung provided nila or sa budget, ito lang yung kaya. Above average naman siya na material. Hindi yung mga ordinary. Pero dahil gold nga yung gusto namin, eh may konting additional po sa babayaran. Kaya nagkaroon din po kami ng recalculations sa mga offsets. Kasi isang sample ulit yung sa pintuan, yung doorknob. So sila, yung pinaka-provided nilang doorknob ay yung magandang klase naman na doorknob, yung kaso nga lang bilog. Eh sa amin gusto namin yung parang square or rectangular. So yun, kami na nag-provide. Tapos kung magkano yung budget doon na nilaan nila, ibabawas na lang doon sa kontrata. Kaya sa presyo po ng kontrata, nakadepende po talaga siya sa atin, sa preferred natin. Kung medyo mas mahal yung gusto mong materyales, syempre medyo mas mahal talaga yung babayaran mo. Pero kung okay na sa'yo yung provided nila, eh mas mura naman din po yung babayaran mo. So depende po talaga. Nasa atin po talaga yung pinaka-desisyon para sa magiging final na presyo ng ating kontrata.
Okay, so ito na po muna yung last question natin. Don't worry kasi yung iba pong mga questions, isa-isahin ko po yan sa TikTok. Kaya i-follow nyo po ang aking TikTok account. Ipopost ko na lang sa screen at sa comment section. Okay, para sa last question, recommended po ba na mag-hire ng professionals pang magpaparenovate ng bahay? Well, definitely, yes. Kasi kita nyo naman po, sa akin pa lang, sa maliit naming unit na 46 square meter lang na lot area, itong typical na 2-story townhouse ay nagawa nilang pagandahin. At actually, mas marami pang mas magaganda sa amin, di hamak. So pag professional talaga, especially mga architects, yan talaga kailangan na kailangan. Kasi nga po, nagagawa nilang i-maximize yung mga maliliit na space. Tapos syempre, may mga sukat po yan, may mga computation, kaya para sa akin talaga, worth it na mag-hire ng mga professionals. At again, yung presyo po ng total contract price ay depende po lagi sa preference natin, sa gusto nating mangyari, sa mga materials na ipapalagay natin, at syempre, totoo naman, sa budget din natin. Syempre, yun naman talaga yung pinaka number 1, budget. Kaya dyan din po kayo pwedeng tulungan ng mga professionals. Kasi pag mag-i-inquire naman po kayo niyan, usually, libre naman po yung estimation. Halimbawa, gusto mo, ganito kitchen mo, ganito yung banyo mo, ganito yung dining area mo, ganito yung master bedroom mo. So, magkakaroon po yan ng computation. So, syempre, pag medyo mas mahal sa nakalaan mong budget, doon na po magkakaroon ng adjustment. So, pwedeng i-discuss ni architect na kung gusto niyo po, ito na lang ilagay natin, or kung gusto niyo po, ito na lang gawin natin para pumasok po sa budget ninyo. For sure naman po, magkakaroon niya ng suggestions at mga proposals. Okay, at yun na lang po muna sa ngayon. Sana kahit paano po ay nakatulong kahit na kaunti itong aking video para po doon sa mga magpaparenovate din ng kanilang bahay. Again, sa iba pang mga questions, try po natin na isa-isahin yan. Kaya follow nyo rin po ako sa aking TikTok account. At syempre, don't forget to like and subscribe. See you again next time!